Happy cooking everyone! Another new adventure and new recipe to share. Yan po, naglagay ako ng 2 takip, sukat ng suka sa ating langganitang tubig para hugasan po natin ang ating isda, matanggal po ang ating lansa. For today's video po guys, gagawa tayo ng kinulob na tilapia. It will goes also to other kinds of fishes that you may prefer to use. Hindi lang po sa tilapia. Kahit po anong isda po pwede kung ano pong gusto ninyo. Pagkatapos po nating linisan ang tilapia, handa po natin ang mga sangkap. Simulan natin sa kamatis. Hatiin po natin siya or slicein natin sa cube size. Mga 6 pieces na kamatis pag maliit, 3 pieces pag medium size, 2 pieces pagka po malalaki. Pagkatapos pong hiwain ang ating kamatis sa cubes, ilagay po natin siya sa isang lalagyan at sunod natin, of course, ang ating sibuyas. Chopin po natin ang sibuyas, pagkatapos ihalo po natin sa kamatis. Pagkatapos po, sunod natin ang ating bawang, i-chop po natin siya at isama rin po natin sa mixture ng ating kamatis at sibuyas. Pagkatapos nating i-chop ang ating bawang, ganun din po ang ating luya. Slicein po natin at pagkatapos ay i-chop din po at haluin. Pagkaraan po, isunod natin ang kalamansi. Maghiwa po tayo ng 7 hanggang 8 pirasong kalamansi at pipigain po natin siya sa mixture ng kamatis para sa ating marination. Pag napiga na po lahat ng kalamansi, magdagdag po tayo ng toyo, mga 2 hanggang 3 kutsara hanggang 4 para makumpleto ang ating marination. Pagkatapos po natin tong ihalo, ilalagay po natin siya sa ating tilapia. Of course, bago ko po makalimutan, lagyan po natin ito ng paminta kasama ng Cajun seasoning para magkaroon po ng smoky flavor ang ating isda, added lasa syempre. At pagkatapos, dagdagan po natin ng ginisa flavor mix na 30% less sodium para po magkaroon ng added flavor yung fish natin. Hindi po tayo gagamit ng anumang additives apart from ginisa flavor mix. Of course, pagkatapos halu-haluin lang po natin ng konti para po maging even ang kanyang lasa. At iset aside po natin after that. Tapos mag-prepare tayo para mailagay natin siya sa isda. Syempre maglalagay tayo ng green chili. Ayan na po. Yan na po yung ating fish. Magre-ready po ako ng foil para dun po natin siya babalutin. Pwede nyo rin pong gamitin ang dahon ng saging kung available. Pero dahil po wala akong dahon ng saging, ang gamitin ko po ay foil. Pagkalagay po ng isda sa foil, ihahalo po natin dyan ang ating tomato mixture kasama ng marinade
At pagkatapos, sa pamamagitan ng ating mahiwagang kamay, of course, gumamit ako ng gloves. Pero pag nasa bahay, normally hindi tayo gumagamit ng gloves. Ipalaman po natin ang kamatis sa loob ng isda. Pagkatapos nating maipalaman lahat ng kamatis, gayon din po lagay natin ang green chili. Yung pong soy sauce mixture, pwede nyo pong kutsarahin at ilagay nyo po sa inside din ng tiyan ng isda para po magkaroon din ng lasa ang kanyang loob. Yan lang po. Pagkatapos nyan, babalutin natin sa foil ang ating fish at ready for cooking na siya later on. Pahabol guys, masarap na sausawan ay toyo at kalamansi na may sili. Pagkatapos nating maibalot sa foil, magparingas naman tayo ng ating uling para dun po natin lulutuin ang ating isda. Ihawin po natin mga 30 minutes, 40 minutes. As soon as yung fish natin ay makulob. Normally po pagka ang kulay ng fish nag-turn into deep white, ibig sabihin po nun luto na siya. Pero I cook this around 30 to 40 minutes cooking. Ayan na po, luto na po ang ating kinulob na tilapia. Ayan guys, pwede na tayong kumain.